So, May 14, may nagtag sa akin or may nag-mention sa akin sa isang particular post ng isang social media influencer na nagngangalang Kuya Renan sa Facebook. Meron siyang huge numbers of following, 1.6M currently. I-verify ko dito. And may post siya regarding his kind of parenting sa kanyang anak. And before we start critiquing his view, gusto ko lang bigyan ng linaw na itong video na ito ay hindi ko ginawa para i-mock, pagtawanan, or siraan personally si Kuya Renan. Rather, i-critique ko yung kanyang position. And since I am by the grace of God a Christian, I will be using the Christian lens, the biblical lens of parenting. So, yun po ang gagawin ko. Alright, so ang post niya, siguro nakikita niyo naman sa screen. Basahin ko na. Ang sabi niya dito, "Bay ang panganay kong dalaga. Pareho siyang attracted sa lalaki at babae. Pero sa ngayon, mas attracted siya sa babae. Wala siyang makukuhang panghuhusga galing sa akin. Bilang magulang, ako ang unang nakakaintindi." So, bilang magulang, ako yung unang nakakaintindi. Yung panghuhusga, hayaan ko na lang yung mga walang ambag sa buhay niya ang gumawa nun. To some people, masyadong malaking issue to, pero I am raising my kids in a way na hindi sila maghahabol ng validation galing sa ibang tao. Basta, wag lang silang maging, okay, the statement, sa buhay ng ibang tao. Okay na yan. By the way, I don't know the meaning of that particular term. Lumaki ako sa Cebu, so hindi namin ginagamit yan. Terminology na yan, but I assume ito ay a negative term. Ginagamit sa, pagmumura ba to? Anyway, along the way, merong mga manghuhusga sa kanila gamit ang kung ano-anong pamamaraan. At madalas sa mga taong to ay ginagamit ang mali nilang nakikita sa iba para magmukha silang mabuti. Pero di ako nagkukulang sa paalala. Huwag ka lang maging, yung word na yon, huwag manlalamang, huwag mga agrabyado ng kapwa, and you'll be fine. At yan, nakikita natin yung picture. At sa comment section, makikita ninyo yung reinforcement niya doon sa post niya. Sabi niya, ang daming issue ng bansa, tapos ganito yung pinoproblema ng iba. And by the way, balikan muna natin ito. Sabi niya, along the way, merong manghuhusga sa kanila gamit ang kung ano-anong pamamaraan, at madalas sa mga taong to ay ginagamit ang mali nilang nakikita sa iba para magmukha silang mabuti. So, hindi ko gagawin yun dito. Sasabihin ko na kaagad, I myself is not a perfect parent. Pero, may guide sa scripture kung paano palakihin yung bata. So, ang appeal ko ay hindi sa aking sarili, arbitrarily, kundi ang appeal ko ay kung ano yung sinasabi ng scripture. Dahil ang scripture, ang Biblia, ang foundation ng Christian parenting. Okay? So, balik tayo dun sa comment section. Ang daming issue ng bansa, tapos ganito yung pinoproblema ng iba. Well, sa nakikita ko dito, kung hindi ito pinoproblema ni Kuya Renan, why bother posting it? No? Sabi niya, sa isang comment, madaming alam gawin yan. Naglalaba, naglilinis, nagbabantay ng kapatid, nagluluto, katulong ko sa pagtitinda, nag-aaral ng maayos kahit may struggles. And we recognize na even people like the LGBT folks ay able naman makagawa ng mga bagay na pasok sa standards sa mga tao that we can call virtues or good things. Hindi naman natin deny yan. However, as a Christian, hindi yan yung magdadala sa atin sa kaligtasan. Or hindi yan yung mag-justify sa atin righteous before the Holy God na tinitignan yung kasalanan as hindi ka nais abomination, particularly the sin of homosexuality. It is an abomination to the Lord.
Okay, so nire-enforce niyo pa ulit sa isang comment, okay lang naman kung iba pananaw ninyo. Pero may kanya-kanya tayong buhay hanggang hindi nagiging sagabal sa buhay mo at buhay ng iba, wala ka nang pakialam doon. Well, sa aming mga Christians, no, we are commanded and commissioned to preach the gospel to the nations, teach them everything that Jesus Christ has commanded. So, hindi pwede na paniwalaan ko na lang itong sinasabi ni Kuya Renan dito na wala ka nang pakialam doon. Kasi may pakialam talaga tayo. We are commanded to love our neighbor as ourselves. To care, no? To love. To care for our neighbor. So as a Christian, yun ang ginagawa ko ngayon. I'm doing this for the love of my neighbor. Another thing, sinabi niya pa dito, this is not that appealing dun sa religious folks. But it's fine. I also read the Bible. Laman ako ng Bible study simula bata. Isa lang ang tumatak sa akin. Papalakihin ko silang maayos sa pakikipagkapwa-tao, and whenever God sees fit, siya na ang gagawa ng paraan para ituwid ang mga bagay-bagay. There are some situations na ayaw ko siyang pangunahan. Basically, there is no such thing as kaya nating pangunahan ng Diyos. So, Kuya Renan, kung totoo na laman ka ng Bible study noong bata ka, how come na meron kang ganitong view ng Diyos? Na kung saan, ang tawag dito sa ganitong view of God is a deistic concept. Na kung saan ang Diyos ay nakadungaw sa corridors of time, and whenever He sees fit na mag-intervene, doon lang siya mag-i-intervene. Basta sa perspective ni Kuya Renan is palalakihin niya yung kanyang bata according to his own standard, and then when God sees fit na dapat din niya nang makialam dahil hindi na tama ata yung pagpapalaki ni Renan sa kanyang anak, then God will intervene. This is not the Christian concept of God. And I believe na only the Christian God is the one true God. At yun yung nakasaad sa kanyang salita. Alright, so i-address na natin yung mga points doon sa yung essence ng post niya. Sinabi ni Kuya Renan na bay ang kanyang anak at hindi raw niya ito huhusgahan. Para sa kanya, basta't hindi nananakit ng kapwa ang kanyang anak, ayos na. Ngunit bilang mga Kristiyano, ako personally, dapat tayong tumugon sa mga issue na ito batay sa hindi sa sarili kong feelings kundi sa salita ng Diyos. Number 1, hindi pagpapabaya kundi pagtutuwid. Ang responsableng magulang ay hindi nagpapabaya sa anak kundi nagtutuwid sa katuwiran ayon sa Biblia. And I don't think si Renan ay sasabihin niyang pinapabayaan ko yung anak ko. I don't think nasasabihin niya yun. Sasabihin niya na hindi ko pinapabayaan yung anak ko. However, yung way of parenting niya na hindi akma sa truth ng Scripture is a kind of parenting that implies pagpapabaya. Pagpapabaya. Sabi sa Deuteronomy 6, simula 5, sabi dito, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito, yung batas ng Diyos, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay ilagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nakahiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Sa madaling salita, no? In all aspect of our lives, ay dapat itinuturo natin ang batas ng Diyos. Hindi para maligtas, kundi ito ay salita ng Diyos. Sabi sa kanyang salita, no? Sa pamamagitan ng batas ay doon tayo nakaka-acquire ng kaalaman sa ating mga kasalanan. With the law comes the knowledge of sin. At kapag na-recognize natin yung ating kasalanan, dahil ito ay salita ng Diyos, ang prayer natin is naway kilusan
ng banal na Espiritu yung puso ng taong yan na nakapag-reflect sa kasalanan niya and pagsisihan niya ang kanyang kasalanan at ilagay niya ang kanyang pananampalataya or manampalataya siya kay Kristo. Dahil si Kristo, sa pamamagitan niya, ay ang mga mananampalataya ay inaring ganap at walang kasalanan. So, ganon. That's the beauty of the law and the gospel. Hindi sila magkaaway. Hindi sila magkaaway, kundi kailangan natin yung law ng Diyos para sumalamin doon sa katangian natin na hindi tayo pasok sa kriteriya ng law. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin kailangan natin manampalataya kay Kristo na sumunod noong batas. So, ang unawa na walang pagsaway ay hindi tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapakita ng katotohanan. Number 2, hindi bawal ang matuwid na paghuhusga. Ulitin ko po, hindi bawal ang matuwid na paghuhusga. Marami ang nagsasabi na bawal maghusga or thou shall not judge. No? Judge not. Yun ang sinasabi ng mundong ito. Yun ang kanilang mga isinisigaw, especially the LGBT community. Masyado kayong judgmental. Mga Kristyano pa naman kayo, dapat hindi kayo nagja-judge. No? Ngunit, ang tinutuligsa ni Kristo ay ang mapagpaimbabaw na paghatol. Sa madaling salita, hindi ang lahat ng uri ng paghatol ay masama. Merong isang uri ng paghatol na matuwid. So basically, if ang critic ko dito kay Kuya Renan, isasabihin ko lang na, pangit si Kuya Renan, pogi si Kuya Renan, nagbabase ako sa judgment ko based sa kanyang physical appearance. Yun ang kinokondemn ni Jesus Christ na kind of judgment or panghuhusga. Pero yung ginagawa natin ngayon is, hinuhusgahan natin ang thought ni Kuya Renan sa kanyang post base sa katotohanan ng salita ng Diyos. At doon nalulugod ang Diyos. Sabi dito, huwag kayo manghusga ayon sa panlabas na anyo, kundi humatol kayo ng makatarungang paghatol. Yan ay sa John 7:24. Ang matuwid na paghatol, batay sa pamantayan ng Diyos, ay mahalaga sa pagtataguyod ng kabanalan. Ano ba yung ibig sabihin ng kabanalan? Ito ay kung mananampalataya ka na, ibig sabihin nun ay umaasa ka sa banal na Espiritu na magsusustain sa'yo sa pagsunod sa batas ng Diyos. Hindi abstract ang kabanalan. Yan ay merong evidence. Anong evidence na yun? Evidence of good works. Righteous deeds. So, righteousness based on God's law. Dahil hindi naman natin pwedeng i-redefine ang righteousness outside sa batas ng Diyos. Ito ay sumasalamin sa batas ng Diyos. So, third point, ang layunin ng buhay ay hindi lang huwag maging masama. No? Huwag maging masama. Hindi lang yan ang layunin ng buhay. Huwag maging masama, that's a good virtue. Pero hindi lang yan ang layunin ng buhay natin. As a Christian, we are not moralistic. Ayon kay Renan, basta't hindi nananakit ng kapwa, ayos na. Ngunit, ang sukatan ng buhay na kalugod-lugod ay hindi lang ang pagiging mabait, kundi ang pagsunod sa Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, no, hindi dahil pinerfect mo yung batas. Kristiyano ka dahil iniligtas ka ng Diyos, nanampalataya ka kay Kristo, at bilang bunga ng iyong pananampalataya, ikaw ay sumusunod na sa Diyos. Sinusunod mo na yung batas niya. Kinikip mo na yung law in order that the law will also keep you. Through the Holy Spirit, of course. Sa work ng Holy Spirit. Sa sustenance or sa sustaining grace ng Holy Spirit. Hindi ka makuhulog doon sa paglabag sa kanyang salita. Now, hinahanap ba natin dito yung perfection? Again, Christian ka na. Hinahanap ba natin dito yung perfection na pagsunod sa law? Hindi pa din. That's the very reason why salvation is by grace. Because even sa iyong estado ng pagiging banal, ay umaasa ka sa biyaya ng Diyos
na isusustain ka sa pagsunod sa batas. Na hindi ka magkasala. Pero sabi ni John, if ever na mahulog ka sa kasalanan, we have an advocate. Sino yun? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Kaya confess natin ang ating mga kasalanan kung tayo ay Christian at kung nakakomit pa rin tayo ng kasalanan. Again, hindi ako perfect dyan. Nakakomit pa rin ako ng kasalanan. Hindi ako magmamalinis dito at sasabihin ko kay Renan, perfect kasi ako eh. Kaya ako kinikritik ito. No. Sabi sa Book of Proverbs 9:10 or Kawikaan 9:10, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Now, ano bang ibig sabihin itong pagkatakot sa Panginoon? Basahin natin yung mga succeeding verses. Proverbs 2, starting verse 1. Anak ko, kung ang mga salita ko'y iyong tatanggapin at mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin. Ang hirap Tagalog. Anak ko, kung ang mga salita ko'y iyong tatanggapin at mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin, ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig at sa pangunawa ang puso mo'y ihilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Kung magkagayoy ang takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. So, ang pinaka-essence ng fear, therefore, ang takot sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng salita at pagyamanin ang salita or pagsunod sa salita ng Diyos. Madaling salita, pagsunod sa batas ng Diyos. Sabi sa John 14:15, kung iniibig ninyo si Kristo, tuparin o sundin ninyo ang aking mga utos. Again, hindi ito moralistic. Kanina, sinasabi ko yung pananawagan sa Ebanghelyo, no, na ito si Kristo, anak ng Diyos Ama, eternal Son of God, naging tao, ngunit hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Nagministeryo dito sa lupa. Ngunit hindi siya tinanggap ng mga tao. Siya ay pinahirapan, ipinako sa krus. Namatay, inilibing. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay maguli. Victoriously over death. Babalik siya para sa pangkalahatang paghuhukom. So, yun ang summary ng gospel. At yun yung ating paniniwalaan patungkol kay Kristo. At dahil sa paniniwala natin na yon, tayo ngayon ay umiibig na doon sa batas ng Diyos. So, hindi sapat na hindi ka nakakasakit ng kapwa at wala kang naaagrabyadong ibang tao. Ang tunay na buhay ay pagsuko at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pang-apat at panghuling punto, ang tungkulin ng magulang. Anong tungkulin ng magulang? Ituro ang katotohanan. Ang pagiging magulang ay hindi neutral. Okay? Ang pagiging magulang ay hindi neutral. Tungkulin ng magulang na ituro sa anak ang katotohanan ng Diyos at tawagin silang lumalakad sa katuwiran. Tawagin ang ating mga anak na lumakad sa katuwiran. Ituro sa bata, sabi sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang tamang daan. Disiplinahin ninyo sila sa aral at sa babala ng Panginoon. Ulitin ko po, ituro sa bata ang tamang daan. Now, paano natin malalaman kung ano yung tamang daan? No, hindi naman nanggagaling sa atin yun. Nanggagaling yun sa salita ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, Thy word is truth. Ang salita niya ay katotohanan. So, ituro sa mga bata ang tamang daan, disiplinahin ninyo sila sa aral at babala ng Panginoon. Ephesians 6, verse 4. So, ang hindi pagtuturo ng katotohanan ay pagkukulang, hindi pag-unawa. So, bilang conclusion,
Ang pagiging magulang ay hindi lang pag-aalaga, kundi pagtutuwid sa katotohanan. Again, ano yung katotohanan? On what basis? Katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi kasalanan ang humusga ng matuwid. Ito'y pagsunod kay Kristo. Ang pagwawalang bahala sa kasalanan ng anak ay hindi pagmamahal. Kasalanan ang homosexuality. Kasalanan ang bisexuality. Kasalanan yun. Ang pagwawalang bahala sa kasalanan na yun, sa anak mo, Kuya Renan, ay hindi pagmamahal. Ito'y pagkakanulo ng kaluluwa sa iyong anak. You will reap that consequence in the future. Ang pagmamahal na walang katotohanan ay mapanirang uri ng pagmamahal. It is a redefined love. It is a sinful definition of love. Dahil ang sinasabi sa salita ng Diyos, love rejoices in the truth. Love rejoices in the truth. Therefore, dapat tayo magmahal ng may katotohanan ayon sa kalooban ng Diyos. And message ito, hindi lang kay Kuya Renan, kundi sa lahat ng parent na makakapanood nitong video na ito or marireach ng video na ito. Maliit lang naman yung channel natin. So, hindi natin alam kung anong kayang gawin ng Panginoon. But I hope Kuya Renan will consider watching this video. At sa mga Christian parents dyan, I encourage you na ngayon pa lang, lalo na sa mga kalalakihan, simulan nyo na ang family worship sa inyong tahanan. Strive to do it on a regular basis. Anong regular basis? Daily basis. Kung kaya ninyong mag-toothbrush, maligo, araw-araw, minsan twice a day pa nga, no? Hindi pala minsan. Madalas, kung kaya ninyong gawin yon, though, again, not perfectly, pero we strive to do it daily. Alright, so maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood, and gaya ng palagi kong sinasabi, may we always think God's thoughts after you. God bless you all.